Hello mga amigo, mga amiga. Gwapo, gwapa. Salamat Panginoon sa mensaheng ibibigay mo sa akin. Ibinigay mo sa akin ngayon. Ito, nakita ko na. Sana makinig kayo mga amigo, mga amiga. Gwapo, gwapa dyan. Ito ang babasahin ko sa iyo. Ang ikalawang sulat ni Juan. Ang ikalawang sulat ni Juan ay sinulat ng matanda para sa hirang naginang at sa kanyang mga anak, mga ngahulugan marahil ng iglesia lokal at mga kaanib nito. Ang maikling mensahe ay isang panawagan na mag-ibigan. Babala rin ito laban sa mga bulaang guro. Malinaw, maraming bulaang guro. Nasa ano na ako, babasahin ko yung 1 kasi lang naman to kukonti lang to. Mula sa matanda, sa hirang naginang at sa kanyang mga anak na tunay na mahal sa akin at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din ng nakakikilala ng katotohanan. Alang-alang sa katotohanan na sa atin at nasa atin magpakailanman. Ipagkaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristong anak niya ang paglingap, habag at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Ang katotohanan at ang pag-ibig. Labis kong iginagala na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa inyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo ayon sa inyo noon pang una. Mamumuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandararaya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging taong. Ang gayong mga tao ay magdaraya at anti-Kristo. Narinig niyo yon? Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kakamtan ang gantimpala. Mag-ingat, no? Tapos ito na, ang hindi nanatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay hindi pananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pananahanan ng Ama at ng Anak. Linaw? Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin. Sa inyong bahay, huwag ninyong batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Panghuling pananalita. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi na nasulat. Sa halip nito ay umaasang makapagpaparian at makausap kayo ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae na hirang din tulad mo. Ang linaw-linaw dito. Yung mandaraya, mga hindi nagpapayag na si Kristo ay Diyos. Si Kristo'y naging tao at gayon mga tao na mandaraya. Sila yung mga anti-Kristo, yung hindi naniniwala na si Kristo ay naging tao. At itong kautusan na to, nakapaloob pa to doon sa Hilaga. Kaya sana pakinggan natin ang mga kautusan na binigay sa atin ng Panginoon.
binabaybay ng Panginoon at aking Holy Spirit, tinuturo niya kung saan yung mga bayan-bayan na hindi naniniwala na ang Diyos Ama at si Jesucristo ay iisa. At sa atin kung tatanggapin natin. Kung hindi natin tanggapin, hindi nga. Tayo ay mahuhulog sa pagiging anti-Kristo. Kasi hindi tayo naniniwala na si Jesucristo at ang Ama ay iisa at sila ay talagang at si Jesucristo talaga ay buhay. Binuhay talaga siya para sa atin at tubusin ang ating mga kasalanan. Siya ang, kumbaga, ang pinakamodelo sa lahat-lahat sa sangkatauhan. Nakasulat naman siya, mag-ingat kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran. Mga pinagpaguran natin. Kasi pwedeng gawin ng Panginoon sa isang iglap, kunin yan sa atin. Kaya yung mga hindi naniniwala at yung nakasulat naman yung mga anti-Kristo dyan na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo na siya ang ating tagapamagitan. Nakasulat naman yan dito noon. Marami na itong nakasulat, iba-ibang apostol ang nagpapahayag na si Jesucristo ay tunay nating Panginoon at siya ang pintuan bago tayo makapasok, tagapamagitan kung tayo may nagawang kasalanan. Hindi tayo makakapasok pag meron tayong at hindi natin siya tinatanggap dahil siya rin ang daan. Siya ang tagapagturo noon hanggang ngayon. Ang salita niya ay buhay at sumasa atin. Nag-react siya. Nagre-react. Kaya sana ang naniniwala ay kay Kristo Jesus. Ang hindi naniniwala ay ang anti-Kristo. Malinaw nakasulat dito nung din sa Juan din to, unang sulat to kay Juan doon sa isang ginang na sa matanda. Sino ba yung matanda? Yung matanda, yung Panginoon natin, yun. Tapos yung hinirang na ginang, ang kanyang at ang mga anak. Nangangahulog ang marahil na iglesia lokal. Mga iglesia lokal. Meron palang iglesia imported. Iglesia lokal. Hindi, joke lang yun. Para meron tayong konting lasa ba. Nakasulat dito tingnan mo. Nasa 9. Ang hindi na natili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito ay hindi pananahanan ng Diyos. Hindi daw pananahanan ng Diyos. Sino mang nanatili sa turo ni Kristo ay pinanahanan ng Ama at ng Anak. Totoo yun. Pananahanan talaga tayong lahat kung tayo'y naniniwala. Sino mang dumating sa inyo na bilang turo sa inyo, na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin. Yung ibang turo daw na iba ang dala, huwag daw nating tatanggapin. Pag tinanggap natin, nakikiisa na nasa tayo sa mga masamang gawain. Kaya mag-iingat din tayo, gamitin natin nating power sa pag-iingat, alerto, awareness. Nakasulat naman yan. Kailangan natin yung mga body natin, alerto tayo. Pag-ibig, kailangan tayo mag-iibigan. Ayun, nakasulat naman labis kong ikiganalak na makitang mamuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa inyong mga anak alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, dito nga pala siya tumungtong sa dito sa tumuntong sa number 3 sa ni Jesucristong anak. Doon sa tumuntong yung liwanag na maliit. Doon siya. Doon niya ako tinuro kanina. Doon niya tinuro. Doon siya tumuntong kay ni Jesucristong anak. Doon siya tumuntong. Kaya ito binasa ko ngayon.
ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una, noon pang una hanggang sa kasalukuyan. Hindi nagbabago. Simula noon hanggang ngayon, ang kautusan ay yun pa rin. Kaya, nasa atin na. Simula pa ay nasa atin na. Ang linaw. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Noon pang una. Namuhay kayo ayon sa pag-ibig. Kung wala tayong pag-ibig, wasak ang ating mundo. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na nababanggit ko, namumuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Namumuhay talaga tayo kung may pag-ibig ang bawat isa sa atin. Namumuhay tayo ng nasa katwiran, hindi sa kasamaan. Ito binigay sa akin ngayon. Sana nakinig kayo mga amigo-amiga. Tandaan natin ang Antikristo, yung hindi naniniwala na si Kristo naging tao. Di ba nga, inano siya doon kay Mama Mary at naging tatay niya si Jose, di ba? Kahit hindi si Jose ang siya ang naging ama. Pero nung lumaki na siya, naging teenager, doon siya namamalagi sa bahay ng kanyang ama, sa simbahan. Doon siya namamalagi hanggang sa nagtuturo na siya. Kaya siya nakasulat dito, kundi, sana ba? Mga taong nagpahayag na si Kristo Jesus, si Hesus Kristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya. Ang taong hindi nagpahayag na si Hesus Kristo ay hindi tao, yun ang mga Antikristo. Kasi nga, pinanganak siya para sa atin, tagapagligtas. At naging kawangis natin kasi naging tao siya. Katulad nga natin tao, di ba? Naging kawangis natin siya. Kung sinusunod natin yung mga kautusan, yung mga kaugalian niya, at tinularan natin siya, katulad ng pagtulad natin, tulad ko sa kanya, ganun, kahit sino, magiging kawangis talaga natin siya ng kabuuan. Kung sinusunod natin ang lahat ng tuntunin niya para sa atin bilang isang taong tagasunod ni Jesucristo Jesus. Kung hindi naman, ay hindi tayo maging kawangis ng Panginoong Jesucristo. Hindi tayo maaring maging kawangis niya. Kawangis lang sa pero yung kabuuan hindi. At hindi ka rin magniningning kung hindi mo siya sinusunod. Kasi mag-iilaw kay puro na katwiran yung mga ipamumuhay mo. Mamuhay ka ng matuwid na may katwiran. Mamuhay ka ng tama, hindi ka gumagawa ng ganun tayo. Pag ganyan ang kawangis natin, ang ating Jesucristo Jesus, siya naging kawangis, siya ang ating modelo, taga-guro, taga-pamagitan, ang ating pintuan, ang ating daan, siya lahat. Kung hindi kayo naniniwala, kayo ang Antikristo. Ikaw, naniniwala ka ba na si Kristo ay naging tao? At siya at ang Ama ay isa? Naniniwala ka ba? Kung hindi ka naniniwala, ikaw ang isa sa mga Antikristo. Ang linaw, nakasulat dito. Nakasulat naman. Kung hindi pa kayo satisfied, basahin nyo yung Bible para malaman. Ito, nandito, kautusan to, sulat ni Juan. Yung sa mga sulat ni Juan, nandoon yung mga karamihang pinasusulat para sa atin, pinaparating para sa atin. At sa ibang mga apostol. Kasi yung ibang mga apostol, ina-assign din yun sa iba't ibang mga bayan noon. At tinutuligsa rin sila noon. Walang tigil ang pagtutuligsa sa mga katotohanan, nagdadala ng katotohanan. Kasi nga, meron din kasing katotohanan, meron ding hindi katotohanan. Ayun nga, ang linaw nakasulat
mga anti-Kristo, yung hindi naniniwala na si Kristo ay naging tao at Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesu Kristo ay isa. Diba? Isa lang. Saang bansa yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay naging tao, naging tao? Saan yung mga bansa na yun? Yung walang Diyos, walang Hesus Kristo sa kanilang mga buhay. Dahil, at ang ganda pa naman ng pangako dito. Sa huling pananalita. Asan na ba yun? Umaasang, hindi pa. Nasa 12. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi na sa sulat salip. To, ako'y umaasang makapangyarihan at makausap kayo ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Saan pa ba yun? Ipagkakaloob sa atin basta naniniwala tayo na ang Diyos Ama at si Hesus Kristo ay isa. O, gagabayan tayo ng ating Holy Spirit. Yan ay totoo. Salamat po. Ito lang binigay sa akin. Ito yung binigay niya sa akin ngayong araw na to. Tanda natin ang mga anti-Kristo, yung hindi naniniwala na si Kristo ay tao, at kahit ulit-ulitin natin yan, sana pumasok yan sa isipan ninyo, yung mga hindi naniniwala. Kung saan man yung lugar na may hindi naniniwala na si Hesus Kristo ay naging tao. Naging katulad natin. At siya ang tagapamagitan sa ating lahat bago tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Dahil hindi tayo makakapasok pag hindi siya mamamagitan sa atin. Hindi siya sasaksi sa atin kung tayo ba'y matino o hindi dito sa sanlibutan. Dahil siya talaga ang mamamagitan sa atin. At siya rin ang dadaanan natin. Dumaan muna tayo sa kanya bago tayo makapasok kung tayo pasado. Kung hindi tayo pasado, saan tayo mapupunta? Alam nyo na yan. Malinaw, nakasulat dito. Basahin nyo to ulit-ulit. Yung Juan. Para malaman yung mga hindi naniniwala, kung meron kayong Bible, yung mga hindi naniniwala, kay Juan, kay Pedro, yung mga ito, para malinawan yung isip mo. Kung mayroon kayong mga Bible. Ito yung mga kautusan na binigay sa atin. At ito'y sunod-sunod itong binibigay sa akin. Hindi to kasi yung magaling magtugma-tugma ng pattern na binigay sa akin. Malalaman niya ang resulta ay talagang connected ang lahat. Kaya, huwag ninyong harangan dahil para to sa ating lahat. Yung mga naglalaro lang ng game dyan, yun ang nyo. Ako ay inuutusan na magpahayag ng ganito. Kaya, ito, hanggang ngayon, tapos yung katanggap ako ng mensahe ng kagabi, yung different at saka prophecy. Binigay ko ang prophecy ang binigay sa akin, unang-una to bring light. Magdala ng kaliwanagan. Di ba? Yung katotohanan, ito na. Tapos yung katapatan, totoo. At syempre, pananalig, yung tapat, totoo, at tiwala, pananalig. Yun yung tatlong tray binigay sa akin. Dinagdagan ko ng isa kasi kailangan meron ding pag-ibig. Kaya naging 4. 3 lang talaga yung binigay sa akin. Katulad yung nasa Thessalonica na mga baluti, binigay niya sa akin. 3 lang din yun, di ba? Pananampalataya, pag-ibig, at ang helmet ng pag-asa. Yung 3 din yun.
Siyempre, samahan natin ng pagmamahalan dahil yan ang talagang nakasulat dito. Pag-ibig, pag-ibig. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig at ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Diba? Pag-ibig. Kailangan may kasamang pag-ibig. Mag-iibigan tayo. Mag-unawaan. Dahil yan lang naman ang makakapawi ng galit. Kung may pag-ibig ka sa kapwa, mapapawi yung galit niya. Lalo pag may toxic sa buhay mo, mapapawi. Huwag mo siyang patulan, huwag mo siyang salungatin. Huwag mo siyang i-interrupt, tawag doon, para walang gulo, para walang pairalin mo yung pagmamahal mo sa kapwa, para nga maging maayos ang lahat. May kapayapaan tayong namumuhay sa bawat pamamahay, bawat bayan, komunidad. Yun. Ito binigay sa akin. At yung pangatlong binigay niya sa aking propesya ay tungkol sa 10 utos. Walang ibang Diyos kundi ang Panginoong Diyos na sa langit. Walang iba, diba? At huwag tayong yukod sa mga Diyos-Diyusan, yung mga larawan, mga ginto, at kung ano-ano pa mga nandun sa himpapawid. Huwag natin yang yuyukuran. Tinubos niya tayo, diba? Tinubos niya tayo sa Ehipto dahil tayo ngayon naging ang tawag dyan? Naging alila ba yung tawag doon sa Ehipto. Kaya tinubos niya tayo ng Panginoon at dinala niya tayo sa tinubos niya tayo at nakasulat pa naman doon ang mga tuntunin doon. May kapahingahan, may araw na bigyan natin ng araw ng kapahingahan para sa Panginoon. Nakasulat yun doon. Huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Yung marami dong igalang ang ating mga magulang, mga anak. Igalang ang ating mga magulang. Dahil sa takdang panahon, maging magulang ka rin. Ang dami dong mga nakapaloob sa 10 utos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Ang pangangalunya sa panahon ngayon, maraming klase. Ang pagpatay, marami ding klase sa panahon natin ngayon. Kumbaga, noon, iba. Ngayon naman, nag-evolve na. Iba na rin ang klase kung paano ang pagpatay, paano ang mga ngalunya, iba-iba. Sa pamamaraan, yung iba nga, sa paningin lang, nangangalunya ka na. Ano pa ba yun? Huwag kang sumaksi sa hindi katotohanan. Madami pa yun. At saka, kung ano man yung mga nakasulat noon, at yun pa rin ang kautusan ng Panginoon sa atin hanggang ngayon, yung sa 10 utos. Dahil nakasulat dito mula noon. Saan na ba ako? Nawala. Nasaan to? Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Noon pang una, di ba? At hanggang ngayon, hindi napapawi ang kautusan ng Panginoon. Patuloy pa rin hanggang ngayon. Ito ba? Nasa na to. Ano yung kautusan niya ay hindi natin pwedeng papalitan dahil yun ang kautusan ng Panginoon. Sundin natin yung mga nasa 10 utos. Maraming mga halimbawa naman ngayon, iba-iba na nga, nag-evolve na ang 10 utos. Pero hindi pa rin yun nagbabago. Yun at yun pa rin ang kautusan ng Panginoon sa atin. Basahin ko nga, nandoon yun sa Exodus. Yun ang binigay sa akin. Yun? Bago mag Holy Week, binigay yun sa akin.
3 araw niya yun binigay sa akin, sunod-sunod. Tapos nung may nag-invite sa akin, yun, sa amin, ako lang ang sumama. Kaya, nung nandoon na kami, nagpakita sa akin, nasa harapan ko mismo. Habang nananalangin ako, nakayuko, nandun siya sa harapan ko. Ang nasa harapan ko, ibang tao, pero ang nakita ko, nakasuot na puti. Lagi yon. Dati, nagpapakita rin yun sa akin, nakasuot ng puti. Ito, sa 10 utos. Meron pa siyang, ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Naniniwala ba kayo doon? Hanggang sa kaapu-apuhan. Nakasulat kung meron kayong apo dyan, apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa ano pa ba yun? Apo-apuhan ang dami, no? Basta sumunod tayo sa Panginoon. Pagpalain niya tayo. Ibubuhos na yung kanyang pagpapala sa atin. Pamumungahin niya ang lahat ng mga, meron tayong mga puno dyan o mga tinanim. Hindi yung pagpapala na pagyayamanin ka. Yayaman ka kung marunong kang paano mo gagawa ng paraan. Ibenta mo. Yung iba naman ipamigay pag sobra-sobra na. Sobra-sobra ng production ng mga panahon ngayon. Tingnan mo, hindi na mabibenta. Sana magawa ng paraan. Yung mga namamahala para hindi masayang ang pinaghirapan. Yung iba natatapon, nabubulok. Sayang. Huwag na tayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Alam niya naman natin kung sino yung mga Diyos-Diyusan. Isa lang ang ating Panginoon. Ang Diyos Ama at si Kristo Jesus. Holy Spirit. Isa lang yan sila. Yun lang ang dapat nating pananampalatayaan. Siya lang. Dahil sila may isa lang. Isa lang yan. Hindi yan siya marami, isa lang. Pwede siyang mag-clone sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya, pwede talaga siyang sumasa atin, bawat isa sa atin. Kung tatanggapin natin, yun ang paraan niya. Pagiging clone para sa atin, bawat isa sa atin. Kung may clone man sa social media dito sa may clone din siya. Kaya yung Holy Spirit niya nagiging clone para sa ating bawat isa. Kung tatanggapin natin, wala. Yung iba hindi naniniwala, wala tayong magagawa. May kanya-kanya. Sana ba yun? Huwag mangangalod niya, huwag magnanakaw, huwag sasakse sa di katotohanan laban sa inyong kapwa, huwag pag-imbutan, huwag tayong mainggit-inggit. Nakasulat yun ng mga noon pa to. Hanggang ngayon, meron pa rin mga taong naiinggit. Hindi, yan yung mga kalahi ni kalahi ni Isaw ba yun? Yung masama na kapatid. Yun yung mga kalahi niya. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang mga kalahi niya dahil hindi sila naging tapat sa Panginoon. Isa ba yun? Tikain. Kayo nang bahala. Basta yun yung basta yung sa magkapatid na yung kanyang pag-uugali. Doon nakukuha ang ating mga pag-uugali, yung iba sa ating kapwa. Yung mga ganoon. Yun sa mga lahi ni sino man yung dating anak ni Adan at ni Eva. Noon. Tandaan natin, si Eva ang unang nagkasala, hindi si Adan. Nakasulat din yun doon sa dito nakasulat. Yung bagong mga kasaysayan noon. Nakasulat din dito yan. Si Eva ang unang nagkasala. Tapos si Adan ang sumunod. Dahil nga, sinabi niya, di natukso rin siya, di ba? Parehas na tuloy sila at sinumpa tuloy sila ng Panginoon. At hanggang ngayon, yung sumpang yun, nagpapatuloy hanggang ngayon. Kung hindi, pero naman tinubos na nga tayo.
Yun nga lang, hindi naman natin tinanggap. Tinubos na yung ating mga kasalanan nung umano na si Jesus, nagsakripisyo na sa ating mga nagawang pagkakamali noon ng ating mga ninuno. Dami pa dyan, no? Huwag kayong papatay. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Diba? Ang dami-dami. Huwag kayong magnanakaw. Maraming klase rin pagnanakaw. Noon, ang pagnanakaw, ang ninanakaw ay mga hayop, mga damit, at kung ano-ano pa. Ngayon, evolve na rin. Pero meron pa rin ganong klaseng pagnanakaw. Huwag tayong mag-iimbay kung ano yung meron sa ating kapwa. Dahil hindi natin alam kung ano pa, paano nila yun nakamit. Yung iba nakamit nila sa maling paraan. Yung iba naman nakamit nila sa tamang pamamaraan. Kaya sila naging sagana, di ba? Kasi sa tamang pamamaraan. Pagka sa tamang pamamaraan ay nandito yung bag mo. ano rin, uunlad. Uunlad ng uunlad. At huwag sasamahan ng kalikuan. Dahil pag sinamahan mo ng kalikuan, wala, dandahan din niyang malalagpak. Dandahan niyang ano ba yun? Yung mga propesiyang binigay sa akin, yung katulad ng baha, lindol, yung mga usok na lumalabas na usok, binibigay niya sa akin. Saka yung yellow, yung makapal na yellow, yung malaking, ang tawag doon, alon, binigay niya rin yan sa akin. Ang dami-dami niyang binigay. Sa dami, hindi ko naman yung iba na isulat ko, yung iba hindi. Wala namang alien na sa simula nagbasa ako dito, wala siyang sinabing alien. Higante lang, meron ng higante noon. Pinapalupig niya pa nga yun pagka gusto niyang patirahin doon sa ano doon. Nakasulat doon sa bilang, meron din sa bilang, meron din doon sa ano, sa ibang kasaysayan, kung sino man yung ano, meron din doon sa doon sa ano, doon sa Josue, meron din mga giant doon, mga higante. Pinapalupig yun ng Panginoon para ang papalit, ang titira, kumbaga ang ating mga ninuno noon. Pinapalupig niya yun dahil yun yung mga salbahes na mga higante, kung anong tawag nila doon dati. Mayroong katawagan doon sila noon. Kaya wag nating harangan ang mga binibigay na mensahe sa atin ng Panginoon para malaman natin ang katotohanan. Kasi yung iba sa atin hindi naman alam. Kahit ako, hindi ko alam kung hindi niya to binibigay. Na-amaze nga ako pag binigay sa akin. Ito pala yung mga nangyari noon. Yung ibang mga matatanda na hindi mahilig magbasa ng Bible, hindi mahilig, yung hindi umano, hindi rin nila alam yun. At saka para malaman ng lahat, ipahayag natin sa iba ang mga tunay na katotohanan ng pinaparating sa atin ng Panginoon para hindi lang tayo ang nakakaalam. Yung mga namamahala sa mga simbahan, mga pastor o anuman yan, alam nila yon. Pero kailangan lang, kung sila tinawag ng Panginoon at inutusan, sana ipahayag nila ang katotohanan. Dahil marami mag-ingat tayo dahil marami ang bulaang propeta. Napakadami ang bulaang propeta. Yun nga ay yung mga anti-Kristo. Yung mga nag-reaction. Yung hindi mga naniniwala na Jesucristo ay naging tao, yun example na yun. Hindi yun naniniwala sa Panginoon. Hindi yun naniniwala na may Diyos. Kasi nga, hindi nila alam ang tunay na pangyayari. Kung nalalaman lang nila ang tunay na nangyayari, yung mga kautusan noon,
Ang unang binigay sa akin dito, si Moises. Kahit basahin natin to sa umpisa. Sa umpisa pa, nandito na to ang salita ng Panginoon, di ba? Mula sa simula, ang salita ay narito na, naroon na. Si Jesus ang salita ay si Jesus. O, si Jesus man, o Panginoon, o Diyos man, anong katawan, isa lang din yan. Nasa sa atin pa rin kung tayo naniniwala. Nakasulat pa naman yan doon. Kung ang sinong nananangan sa salita ng Diyos at yung hindi nananangan sa salita ng Diyos ay huwag niyong kilanlin. Huwag daw kilalanin. Yung ayaw kumilala sa salita ng Diyos ay huwag niyong kilanlin. Yun yung mga anti-Kristo, yung mga hindi kumikilala sa salita ng Panginoon. Ang linaw-linaw nakasulat naman dito. Try ko yung tungkol sa bulaang guro. Kasi yung binigay yun sa akin, naputol ako doon sa 2 Pedro. 2 Pedro, binigay yun sa akin tapos natsugi ako dahil nga sa dahil naputol na naputol yung aking ayun nakasulat si Kristo ang tagapamagitan. Halimbawa, natigok na tayo. Hindi tayo pwede makapasok sa karya ng Panginoon pag walang katotohanan ng sinabi ang Panginoong Hesus sa atin. Yan siya ay mabuti, yan siya ay hindi. Pag mabuti ka, makakapasok ka. Kung hindi, mag-antay ka. Hindi naman, wala namang siya talaga ang tagapamagitan. Nakasulat naman dito. Saan ba yung tungkol sa bulaang guro? Binigay yun sa akin, kaso lang, ito. Babasahin ko sa inyo ang bulaang guro. Hindi ko to natapos yung sa 2 Pedro 1 and 2, kasi yun ito binigay niya sa akin. Mababa to, sana magpakinggan nito. Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta sa inyo. Lumitaw. Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Dati mga bulang propeta, ngayon naman bulaang guro. Ito sulat. Nasa 2 Pedro to. Gagamitan nila ng kautusan ang pagtuturo ng mga aral na nakasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Pakinggan nyo to. Gayunman, marami rin silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. Dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastanganan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Lilinlangin para makuha daw ang kayamanan. Ang kayamanan. Saan ba ako? Sa kanilang kasakiman. Mga masasakim kasi sila, no? Matagal nang handa ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Ang Panginoon hindi natutulog dahil siya ang pupuksa sa mga manlilindang, mga lumpapastangan, yung mga kasakiman. Kahanda na at hindi natutulog. Nakasulat to. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y ibinilanggo sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Binilanggo ang mga anghel na masama. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Ito, propesya, baha, binigay rin sa akin. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na mangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. At ang 7 niyang
kasama. Di 8 sila. Si Noe at yung 7 niyang kasama, mga kamag-anak ni Noe, mga anak. Dahil din sa kasalanan, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod sa Sodoma at Gomora upang ipakita sa masasama ang kanilang kasasapitan. Yung mga masasama diyan na gumagawa ng kasamaan, ipapakita ng Panginoon kung gaano siya paparusahan tulad sa Sodoma at Gomora. Linaw naman nakasulat dahil sa kasamaan, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang ipakita sa masasama ang kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos ang mabuting si Lot na labis na nababahala sa kahalayang ginawa ng